May isang malaking kasinungalingan na ipinaniwala sa atin tungkol sa lakas. Itinuro sa atin na ang lakas ay ang pagsigaw, ang pagiging agresibo, ang pagdomina sa iba. Pero paano kung sabihin ko sa iyo na ang tunay na lakas ay kabaliktaran nito? Ang tunay na lakas ay nasa katahimikan, nasa kontrol, nasa kakayahang manatiling kalmado habang ang mundo sa paligid mo ay nagkakagulo. Ito ang sikreto na naiintindihan lamang ng 1% ng mga tao. Ang aral na iniwan sa atin ng isang emperador ng Roma, si Marcus Aurelius. Sa susunod na halos 1 oras, hindi lang tayo mag-aaral ng pilosopiya. Bubuksan natin ang isang pinto patungo sa isang uri ng kapangyarihan na hindi kayang bilhin o nakawin, ang kapangyarihan sa iyong sarili. Bago tayo magsimula, itanong mo sa sarili mo, ano ang pinakamalaking hamon sa emosyon mo ngayon? I-comment mo sa ibaba at balikan natin yan mamaya. Nabubuhay tayo sa panahon ng sobrang impormasyon at madali ang kasiyahan. Ang atensyon natin ay hinihila sa libu-libong direksyon. Ang social media ay nagpapakita ng mga peking realidad na nagdudulot ng inggit at pagkabalisa. Ang balita ay nagpapakita ng kaguluhan na nagdudulot ng takot at galit. Para kang isang bangka sa gitna ng bagyo na walang sagwan. Tumatanggap ka lang ng hampas ng alon. Nagre-react ka lang. Nagagalit ka sa traffic. Naiinis ka sa komento ng iba. Nalulungkot ka sa mga bagay na wala kang kontrol. Ito ang kalagayan ng 99%. Sila ay mga alipin ng panlabas na pangyayari. Pero ang lalaking kabilang sa 1% ay naiiba. Hindi niya sinusubukang kontrolin ng bagyo. Kinokontrol niya ang kanyang bangka. Kinokontrol niya ang kanyang sarili. Ito ang pundasyon ng Stoicism sa modernong panahon. Ang paglikha ng isang hindi matinag na panloob na kuta sa gitna ng kaguluhan ng mundo. Ang unang prinsipyo, ang pagkakaiba ng kaya mong kontrolin at hindi. Isipin mo ang isang bilog. Sa loob ng bilog na ito ay ang lahat ng bagay na mayroon kang direktang kontrol. Ang iyong mga opinyon, ang iyong mga desisyon, ang iyong mga aksyon, ang iyong reaksyon. Ito ang iyong kaharian. Sa labas ng bilog ay ang lahat ng iba pa. Ang panahon, ang opinyon ng ibang tao, ang ekonomiya, ang nakaraan, ang hinaharap, ang pagkakamali ng karamihan ay ginugugol nila ang kanilang buong lakas at emosyon sa mga bagay na nasa labas ng bilog. Nag-aalala sila sa iniisip ng iba. Nagagalit sila sa traffic. Nalulungkot sila sa mga desisyon ng gobyerno. Ang resulta? Pagkabigo, pagkabalisa, at pakiramdam ng kawalan ng kapangyarihan. Ang lalaking stoic, sa kabilang banda, ay itinuon ang kanyang buong atensyon at enerhiya sa loob ng bilog. Tinatanong niya ang sarili, nasa loob ba ito ng aking kontrol? Kung hindi, tinatanggap niya ito bilang parte ng kalikasan. Kung oo, doon siya kumikilos. Ito ang unang hakbang sa pagbawi ng iyong kapangyarihan. Ang pangalawang konsepto ay ang pagbuo ng iyong inner citadel o panloob na kuta. Isipin mo na ang isip mo ay isang kastilyo. Sa labas ng kastilyo ay may digmaan, may mga sumisigaw, may mga palasong lumilipad. Ang mga ito ay ang mga problema, insulto, at pagsubok sa buhay. Ang karaniwang tao ay hinahayaan niyang bukas ang pinto ng kanyang kastilyo. Pinapapasok niya ang bawat insulto, bawat problema. Kaya ang loob ng kanyang isip ay magulo, puno ng takot at galit. Ang lalaking stoic ay nagtatayo ng matibay na pader at isinasara ang pinto. Hindi ito nangangahulugang hindi niya nakikita ang digmaan sa labas. Nakikita niya ito ng malinaw, pero hindi niya ito pinapapasok sa loob. Ang pader na ito ay ang kanyang kakayahang mag-interpret ng mga pangyayari. Halimbawa, may nag-insulto sa iyo.
Ang pangyayari ay ang salita. Ang interpretasyon mo ang nagbibigay dito ng kapangyarihan. Maaari mong isipin, inaatake niya ako, kailangan kong gumanti. Or maaari mong isipin, ito ay opinyon lamang ng isang tao na resulta ng kanyang sariling problema. Hindi ito makaapekto sa akin. Ang pagpili ng pangalawang interpretasyon ay ang pagsasara ng pinto ng iyong kuta. Pangatlo, ang pagsasanay sa premeditatio malorum o ang pag-iisip sa mga posibleng kasamaan. Ito ay parang isang mental fire drill. Karamihan sa mga tao ay iniiwasan ang pag-iisip sa mga negatibong bagay. Umaasa sila na laging magiging maayos ang lahat. Ngunit ang Stoic ay regular na iniisip ang mga posibleng problema. Paano kung mawalan ako ng trabaho? Paano kung magkasakit ako? Paano kung iwan ako ng mahal ko sa buhay? Hindi ito para maging negatibo. Ang layunin nito ay dalawa. Una, para maging handa ka. Kapag pinag-isipan mo na ang pinakamasamang senaryo, hindi ka na magugulat o mataranta kapag nangyari ito. Nakagawa ka na ng plano. Pangalawa, para mas pahalagahan mo ang kasalukuyan. Kapag iniisip mo na maaaring mawala ang trabaho mo, mas magiging masipag ka ngayon. Kapag iniisip mo ang pagkakasakit, mas aalagaan mo ang iyong kalusugan ngayon. Ito ay isang paraan ng pagbabakuna sa iyong isip laban sa pagkabigla at kawalan ng pag-asa. Ang ikaapat na sandata ay ang amor fati o ang pagmamahal sa tadhana. Ito ay isa sa mga pinakamataas na antas ng kaisipang Stoic. Hindi lang ito tungkol sa pagtanggap sa mga nangyayari. Ito ay tungkol sa pagmamahal dito, mabuti man o masama. Isipin mo na ang buhay mo ay isang pelikula at ikaw ang bida. May mga eksena ng tagumpay at may mga eksena ng kabiguan. Ang karaniwang tao ay gusto lang ang mga magagandang eksena at kinamumuhian ang mga mahihirap na bahagi. Ang Stoic ay minamahal ang buong pelikula. Nauunawaan niya na ang mga pagsubok, ang mga sakit, ang mga kabiguan ay ang mga eksenang nagpapalakas sa kanya. Sila ang nagbibigay ng lalim sa kanyang karakter. Kung may nangyaring masama, imbes na sabihing, bakit sa akin nangyari ito? Sinasabi niya, nangyari ito para sa akin. Anong aral ang makukuha ko rito? Paano ako lalakas dahil dito? Ito ang pagbabago mula sa pagiging biktima tungo sa pagiging isang mandirigma na ginagamit ang bawat pangyayari bilang panggatong sa kanyang paglago. Ikalimang prinsipyo, ang pagtingin mula sa itaas o the view from above. Madalas, masyado tayong abala sa ating maliliit na problema. Isang maliit na away, isang hindi natapos na gawain, isang nakakainis na kasama sa trabaho. Para sa atin, ang mga ito ay napakalaking bagay. Ang pagsasanay na ito ay ang pag-imagine na lumilipad ka pataas. Umaakyat ka, lagpas sa iyong bahay, sa iyong syudad, sa iyong bansa. Nakikita mo ang buong mundo bilang isang maliit na bola. Mula sa ganoong kataas, gaano kalaki ang iyong problema? Gaano kahalaga ang insulto na natanggap mo kanina? Ang ehersisyong ito ay nagbibigay ng perspektibo. Ipinapaalala nito sa iyo na ikaw at ang iyong mga problema ay napakaliit na bahagi ng isang napakalawak na universo. Hindi nito minamaliit ang iyong pinagdadaanan, ngunit binibigyan ka nito ng espasyo para huminga. Tinutulungan ka nitong makita na karamihan sa mga bagay na ikinababahala natin ay hindi talaga mahalaga sa kabuuan ng ating buhay. Ika-anim na aral, ang kamatayan bilang tagapayo o memento mori. Tandaan mo na ikaw ay mamamatay. Sa modernong kultura, iniiwasan natin ang pag-uusap tungkol sa kamatayan. Itinuturing natin itong nakakatakot. Para sa mga Stoic, ang kamatayan ay ang pinakamakapangyarihang motibasyon.
Ang pag-alam na limitado ang iyong oras ay nagbibigay ng kalinawan. Tinatanggal nito ang mga hindi mahalagang bagay. Bigla, ang pag-aalala mo sa opinyon ng iba ay nagiging walang kwenta. Ang pag-aaksaya mo ng oras sa social media ay nagiging isang kasalanan. Ang hindi mo pagsasabi ng mahal kita sa iyong pamilya ay nagiging isang panghihinayang. Ang memento mori ay hindi para malungkot ka. Ito ay para magising ka, para itanong sa sarili araw-araw, kung ngayon ang huling araw ko, gagawin ko ba ang gagawin ko ngayon? Kung ang sagot ay madalas na hindi, alam mong may kailangan kang baguhin. Ang kamatayan ang nagbibigay halaga sa buhay. Ikapitong konsepto, ang pag-unawa sa kalikasan ng tao. Sabi ni Marcus Aurelius, araw-araw ay makakasalamuha ka ng mga taong makasarili, sinungaling at mayabang. Inaasahan na niya ito. Hindi siya nagugulat. Ang karamihan sa atin ay nabubuhay sa isang pantasya na lahat ng tao ay dapat maging mabait at makatwiran. Kaya kapag may gumawa sa atin ng masama, nagagalit tayo at nasasaktan. Bakit niya ginawa yon? Ang Stoic ay nauunawaan na ang mga taong gumagawa ng masama ay ginagawa ito dahil sa kanilang kamangmangan. Akala nila iyon ang tama. Hindi mo kailangang sang-ayunan ang kanilang ginagawa, ngunit ang pag-unawa sa kanilang motibasyon ay nag-aalis ng personal na galit. Sila ay parang isang aso na nangangagat dahil takot o isang bata na nagwawala dahil hindi makuha ang gusto. Ang iyong tungkulin ay hindi ang magalit, kundi ang manatiling matatag at gawin ang tama, anuman ang kanilang gawin. Ang ikawalong prinsipyo ay ang kapangyarihan ng paghinto o the power of the pause. Sa pagitan ng isang pangyayari, stimulus, at ng iyong reaksyon, response, mayroong isang maliit na espasyo. Sa espasyong iyon, nakatira ang iyong kalayaan at ang iyong kapangyarihan. Halimbawa, may sumingit sa iyo sa traffic, stimulus. Ang automatic na reaksyon mo ay bumusina at magmura, response. Ngunit kung magagawa mong huminto kahit isang segundo lang, sa maliit na espasyong iyon, maaari kang pumili. Pwedeng mong isipin, baka nagmamadali siya papuntang ospital. Pwede mong isipin, hindi ko hahayaang sirain ng taong ito ang araw ko. Sa sandaling iyon, ikaw na ang may kontrol, hindi na ang sitwasyon. Ang pagsasanay sa paghinto, paghinga ng malalim bago sumagot sa isang email, pagbibilang hanggang 10 bago mag-react sa isang argumento, ay isa sa pinakapraktikal na paraan upang maging isang stoic sa araw-araw. Ikasiyam, ang pagtrato sa bawat hadlang bilang isang oportunidad. Ito ang esensya ng pilosopiyang Stoic. Ang karaniwang tao ay nakakakita ng hadlang at humihinto. May problema, hindi ko kaya. Ang Stoic ay nakakakita ng hadlang at nag-iisip, paano ko ito magagamit? Isang sikat na kasabihan sa Stoicism ay, the obstacle is the way. Ang hadlang mismo ang daan. Kung na-stuck ka sa traffic, iyon ay oportunidad para makinig sa isang audiobook or podcast. Kung tinanggal ka sa trabaho, iyon ay oportunidad para magsimula ng sarili mong negosyo o mag-aral ng bagong skill. Kung nasaktan ka sa isang relasyon, iyon ay oportunidad para matuto tungkol sa sarili mo at maging mas malakas. Ang bawat problema ay isang pagkakataon na gamitin ang mga birtud ng Stoic: katatagan, pasensya, karunungan at tapang. Ang mga taong kabilang sa 1% ay hindi iniiwasan ang mga problema. Hinahanap nila ito dahil alam nilang dito sila lumalago. Ikasampu, ang kahalagahan ng birtud, virtue, higit sa lahat. Para sa mga Stoic, may 4 na pangunahing birtud: karunungan, wisdom, ang kakayahang makita ang tama at mali; katarungan, justice, ang pagtrato sa iba ng patas;
Katapangan, courage, ang paggawa ng tama kahit mahirap o nakakatakot, at pagpipigil, temperance, ang kontrol sa sariling pagnanasa. Ito lang ang tunay na mabuti. Ang pera, kalusugan, reputasyon, lahat ng ito ay preferred indifference o mga bagay na mas gusto mong magkaroon, pero hindi sila ang basehan ng isang magandang buhay. Pwede kang maging mayaman pero miserable. Pwede kang maging sikat pero alipin ng opinyon ng iba. Ngunit kung ikaw ay may birtud, kahit anong mangyari sa labas, mananatili kang matatag at may kapayapaan. Ang tunay na layunin ng lalaking stoic ay hindi ang magkaroon ng maraming bagay, kundi ang maging isang mabuting tao. Ito ang pundasyon ng tunay at pangmatagalang kaligayahan. Ikalabing-isa, ang pag-iwas sa pagiging alipin ng kasiyahan. Ang modernong mundo ay idinisenyo para gawin tayong mga addict. Social media likes, mabilis na pagkain, walang katapusang entertainment. Ang mga ito ay nagbibigay ng panandaliang dopamine hits na hinahanap-hanap ng ating utak. Ang problema, habang mas marami tayong nakukuha, mas marami tayong kailangan para makaramdam ng parehong kasiyahan. Unti-unti, nagiging alipin tayo ng mga bagay na ito. Ang stoic ay nagsasanay ng pagpipigil. Hindi ibig sabihin na hindi siya nag-e-enjoy, ngunit ang kanyang kasiyahan ay hindi nakadepende sa mga panlabas na bagay. Paminsan-minsan, sinasadya niyang gawin ang mga bagay na hindi komportable. Maligo ng malamig na tubig, mag-ayuno ng isang araw, iwanan ng telepono sa bahay. Ginagawa niya ito para ipaalala sa kanyang sarili na hindi niya kailangan ng luho para mabuhay, na ang kanyang lakas at kaligayahan ay nagmumula sa loob, hindi sa labas. Ikalabindalawa, ang pagpili ng iyong mga kasama. Sinabi ni Epictetus, isa pang tanyag na stoic, na kapag nakisama ka sa isang taong may ubo, mahahawa ka. Ganito rin sa pag-uugali. Kung palagi kang kasama ng mga taong reklamador, negatibo, at mahina, mahahawa ka sa kanila. Ang iyong mga ambisyon ay hihilahin pababa. Ang iyong pananaw ay magiging makitid. Ang lalaking seryoso sa kanyang paglago ay pinipiling mabuti kung sino ang kanyang pinapasok sa kanyang buhay. Hinahanap niya ang mga taong mas matalino, mas malakas, at mas disiplinado kaysa sa kanya. Nakikinig siya sa kanila, natututo siya sa kanila. Hindi ito tungkol sa pagiging mayabang o mapili. Ito ay tungkol sa pag-unawa na ang mga tao sa paligid mo ay maaaring maging hagdanan patungo sa iyong pag-unlad o isang pabigat na hihila sa iyo pababa. Pumili ka ng matalino. Ikalabintatlo, ang kahalagahan ng katahimikan at pagninilay. Gaano kadalas kang umuupo sa isang kwarto ng mag-isa, walang telepono, walang TV, walang libro, ikaw lang at ang iyong isipan? Para sa karamihan, ito ay nakakatakot. Ngunit para sa Stoic, ito ay mahalaga. Ang pagninilay o journaling ay isang paraan ng pag-uusap sa sarili. Dito mo sinusuri ang iyong araw. Saan ako nagkamali? Saan ako nagpakita ng birtud? Anong emosyon ang naramdaman ko at bakit? Ito ay parang pag-aaral ng game film pagkatapos ng isang laro. Dito mo nakikita ang iyong mga kahinaan at kung paano mo ito mapapabuti. Sa ingay ng mundo, kailangan mong lumikha ng espasyo para sa katahimikan. Dahil sa katahimikan mo maririnig ang boses ng katwiran at dito nagsisimula ang tunay na karunungan, ang pag-unawa sa sarili, ang pundasyon ng pagkontrol sa sarili. Ikalabing-apat, huwag magaksaya ng oras sa pag-iisip kung ano ang dapat gawin ng isang mabuting tao. Maging isa ka. Ito ay isang direktang aral mula kay Marcus Aurelius. Maraming tao ang mahilig magbasa ng mga libro, manood ng mga video,
at makipagdebate tungkol sa filosofiya. Alam nila ang lahat ng teorya, ngunit sa kanilang totoong buhay, hindi nila ito isinasabuhay. Ang Stoicism ay hindi isang spectator sport. Ito ay isang praktikal na filosofiya. Ang tunay na sukat ng iyong pag-unawa ay hindi kung gaano karami ang iyong nabasa, kundi kung paano ka kumikilos kapag nahaharap sa pagsubok, kapag may nag-insulto sa iyo. Nag-react ka ba ng may birtud? Kapag nahihirapan ka, nanatili ka bang matatag? Ang kaalaman na hindi isinasagawa ay walang silbi. Ang lalaking stoic ay mas pinipili ang aksyon kaysa sa salita. Araw-araw, sinisikap niyang maging mas mabuting bersyon ng kanyang sarili, hindi lang sa isip, kundi sa gawa. Ika-15, ang pag-unawa na ang paghihirap ay nagmumula sa ating paghatol, hindi sa pangyayari. Isipin mong nabasag ang paborito mong tasa. Ang pangyayari, isang basag na tasa. Ito ay neutral. Hindi ito mabuti o masama. Ang paghihirap ay nagmumula sa iyong paghatol. Napakawalang kwenta nito. Sinira nito ang araw ko. Bakit ako ganoon katanga? Ang mga paghatol na ito ang nagdudulot ng galit at pagkadismaya. Ang stoic ay nagsasanay na paghiwalay ng pangyayari sa kanyang paghatol. Nabasag ang tasa. Kailangan kong linisin ito. Tapos, ang kakayahang ito na makita ang mga bagay kung ano talaga sila nang walang idinadagdag na emosyonal na kwento ay isang superpower. Kapag na-master mo ito, napakakaunting bagay na lang sa mundo ang may kakayahang sirain ng iyong kapayapaan. Ikaw ang nagpapasya kung ang isang pangyayari ay magiging isang trahedya o isang simpleng abala. Ika-16, maging mahigpit sa sarili at mapagpaubaya sa iba. Ito ay isang mahalagang balance. Ang lalaking stoic ay may mataas na standard para sa kanyang sarili. Sinusuri niya ang kanyang mga kilos, kinikilala ang kanyang mga pagkakamali, at laging nagsisikap na maging mas mabuti. Walang puwang para sa mga dahilan o pagdadahilan. Siya ang may responsibilidad sa kanyang buhay. Ngunit pagdating sa ibang tao, siya ay mapagpaubaya. Nauunawaan niya na lahat ay may sariling laban, sariling kamangmangan, at sariling kahinaan. Imbes na husgahan sila, sinisikap niyang unawain. Imbes na kondenahin, nag-aalok siya ng tulong kung kaya niya. Ito ang kabaligtaran ng ginagawa ng karamihan. Maluwag sa sarili, okay lang yan, pagod lang ako, at mahigpit sa iba. Hindi niya dapat ginawa yon. Ang pagbabago sa pananaw na ito ay nagdudulot ng personal na paglago at mas maayos na pakikipag-ugnayan sa kapwa. Ika-17, ang paggamit sa simpateya o ang kamalayan na lahat tayo ay konektado. Isipin mo na ang buong sangkatauhan ay isang malaking katawan. Ikaw ay isang kamay, ang isa ay paa, ang isa ay mata. Ang pananakit sa iba ay parang pananakit sa sarili mong katawan. Ang pagtulong sa iba ay pagtulong din sa kabuuan. Ang konsepto na ito ay nag-aalis ng pakiramdam ng pagiging hiwalay at makasarili. Ipinapaalala nito na ang iyong mga aksyon ay may epekto sa iba. Ang iyong tungkulin bilang isang rasyonal na nilalang ay hindi lamang para sa iyong sarili, kundi para sa iyong komunidad at sa buong sangkatauhan. Kapag may humingi ng tulong, tinutulungan mo siya hindi dahil may makukuha kang kapalit, kundi dahil iyon ang tamang gawin. Ito ay ang pag-unawa na ang iyong personal na pag-unlad ay may mas malaking layunin ang mag-ambag sa ikabubuti ng lahat. Ika-18, ang paghahanap ng tamang role models. Walang sino man ang perpekto, ngunit makakahanap tayo ng inspirasyon sa mga taong nagpakita ng mga birtud na hinahangad natin. Si Marcus Aurelius ay tumitingin kay Antoninus Pius. Si Seneca ay may mga sariling bayani.
Sa iyong buhay, sino ang hinahangaan mo hindi dahil sa kanilang yaman o kasikatan, kundi dahil sa kanilang karakter. Maaaring ito ay isang historikal na personalidad, isang mentor, o kahit isang miyembro ng iyong pamilya. Kapag nahaharap ka sa isang mahirap na desisyon, itanong mo sa sarili, ano kaya ang gagawin ni sa sitwasyong ito? Ang pagkakaroon ng isang mental na gabay ay nagbibigay ng kalinawan at nag-uudyok sa iyo na abutin ang mas mataas na standard. Ito ay isang paraan ng paghiram ng lakas at karunungan mula sa mga nauna sa iyo. Ikalabinsyam, ang pagiging kontento sa kung anong mayroon ka. Ang isa sa pinakamalaking sanhi ng kalungkutan ay ang walang katapusang pagnanasa. Kung magkakaroon lang ako ng bagong kotse, magiging masaya ako. Kung makukuha ko lang ang promotion na iyon, magiging kumpleto ang buhay ko. Ngunit kapag nakuha mo na ang mga ito, panandalian lang ang saya at maghahanap ka na naman ng bago. Ito ay isang bitag. Ang Stoic ay natututong maging masaya sa kung anong mayroon siya ngayon. Hindi ibig sabihin na hindi na siya nag-aasam ng pag-unlad, ngunit ang kanyang kaligayahan ay hindi nakasalalay dito. Sinasanay niya ang kanyang isip na makita ang yaman sa mga simpleng bagay. Isang tasang kape sa umaga, isang pag-uusap kasama ang isang kaibigan, ang kakayahang huminga. Ang tunay na yaman ay hindi ang pagkakaroon ng marami, kundi ang pagnanasa ng kaunti. Kapag natutunan mo ito, malaya ka na mula sa pagkagapos sa material na bagay. At ang ikadalawampu, at marahil ang pinakamahalaga, ang paglalakbay ay hindi natatapos. Ang pagiging stoic ay hindi isang destinasyon na mararating mo. Ito ay isang pang-araw-araw na pagsasanay. Magkakamali ka. May mga araw na magpapadala ka sa galit. May mga araw na mag-aalala ka sa mga bagay na wala kang kontrol. Okay lang yan. Ang mahalaga ay ang pagbangon at pagpapatuloy. Tulad ng isang atleta na araw-araw nagtitraining, ang isang stoic ay araw-araw sinasanay ang kanyang isipan. Ang bawat araw ay isang bagong pagkakataon para maging mas matalino, mas matapang, at mas may kontrol. Ang pagkakaiba ng 1% sa 99% ay hindi ang kawalan ng pagkakamali, kundi ang determinasyon na magpatuloy sa pagsasanay kahit gaano pa kahirap. Ito ay isang panghabambuhay na pangako sa pagiging pinakamahusay na bersyon ng iyong sarili. Kaya ano ang sikreto na naiintindihan lang ng 1%? Ito ay simple, ngunit napakalalim. Ang tunay na kapangyarihan ay hindi nakasalalay sa pagkontrol sa mundo sa paligid mo, kundi sa pagmaster sa mundo sa loob mo. Ang iyong isipan, ang iyong mga reaksyon, ang iyong mga prinsipyo. Habang ang lahat ay nagkakagulo, hinahabol ang panandaliang kasiyahan at takot sa panandaliang sakit, ikaw ay nakatayo ng matatag, tulad ng isang bato na hinahampas ng alon pero hindi natitinag. Ikaw ang emperador ng iyong sariling kaharian. Ikaw ang arkitekto ng iyong panloob na kuta. Salamat sa paglalaan mo ng iyong pinakamahalagang yaman, ang iyong oras, upang samahan ako sa paglalakbay na ito. Kung nakita mo ang halaga sa ating pinag-usapan, mag-subscribe at iyon ang notification bell dahil marami pa tayong tuklasin na mga kaalaman para sa iyong paglago. Ngayon, iiwan kita sa isang tanong para sa comments. Anong isang prinsipyo ng Stoic ang sisimulan mong isabuhay simula bukas? Ibahagi mo ang iyong pangako sa ibaba. Tandaan mo, ang paglalakbay ay nagsisimula sa isang hakbang.